Wag na wag mong padadasalan yung kamag-anak mo or kakilala mo na yumao na. Kung may kakilala ka man po or kamag-anak na yumao na kamakilan lang at nag-iisip ka na ito ay padasalan, wag na wag mo po yung gagawin. Bakit mo naman pipigilan ng isang Kristiyano na manalangin kahit nasa mga yumao kung wala ka namang mababasa na maling gawin ito? Kung hindi mo naman kayang maging mapagbigay kahit pa na ipanalangin ang mga patay, problema na po yan ng mga anti-katoliko. At huwag nang idamay pa ang mga katoliko kung tinatamad kayo na gawin po ito. Malinaw po ang sinasabi sa talata. 1 Peter chapter 4 verse 6 to 8, ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan na ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang mga Katoliko po ay tinawag na ipagdasal kahit na ang mga patay at magbigay ng sakripisyo para sa kanila dahil kahit na sila ay mga patay na sa laman, darating pa rin po ang panahon na sila ay mabubuhay sa espiritu sa pamamagitan ng Diyos. Yan po ay biblikal. Hindi walang saysay po ang pagdarasal sa mga patay. Dahil ang mga dasal para sa mga patay ay nagpapakita po ng pag-asa sa buhay ng walang hanggan at ang pag-alaala sa mga namatay ay isang paraan ng pagpapahayag po ng pagmamahal at paggalang po sa kanila. Kung wala naman pong galang ang mga kapatid nating anti-katoliko para sa kanilang mga yumao, hindi na po natin problema yon. Kagaya po ng mga santo at ng mga martyrs na nagsisilbing bayani ng ating pananampalataya. At ito po hindi dapat ipasawalang bahala lang dahil sa malaking ambag po nila sa ating simbahan. Now, ganun din po naman sa ating pamilya. May mga kinikilala din po tayong mga bayani, lalong-lalo na po ang ating mga magulang na yumao. At ito po ay talagang makabuluhan. Ano po ang ating bataya dito? Ang Book of Maccabees ay parte pa rin po ng Biblia. Wala pa po ang mga sulpot na sekta nun. At ayon po sa kwentong ito, matapos ang isang labanan, natagpuan ng mga soldado ang mga patay na may mga amuleto ng Diyos-Diyosan. At sa halip na parusahan ng mga soldado na nagdala ng mga ito, ano pong ginawa ni Judas Maccabeos na pinuno ng mga Hudyo? Ay nagutos po ito na ipanalangin ang mga patay upang sila ay malaya sa kanilang mga kasalanan. Ipinapakita rin po sa kwento na ito na nagbigay sila ng salapi bilang sakripisyo para sa mga patay. Now, hindi na bago sa mga tao ng Diyos noon na ipanalangin ang mga patay na siya ring ginagawa naming mga Katoliko. Take note, tanging ang mga tao ng Diyos lamang ang gumagawa po nito. Kaya hindi na rin po tayo dapat magtaka kung hindi po ito ginagawa at tinututulan pa ng mga kapatid nating anti-Katoliko. Hindi na po natin problema yon. Ang pagdarasal po para sa mga patay ay patunay ng pananampalataya ng mga Kristiyano sa buhay ng walang hanggan at ang ating pag-asa na mga patay ay maaaring makamit ang kaligtasan at kapayapaan sa Diyos. Sa pamamagitan po ng pagdarasal para sa mga patay, ipinapahayag din natin mga Kristiyano ang ating pagmamahal at pag-alaala sa kanila. Yung concern mo kung bakit gusto mo siyang padasalan para yung kanyang kaluluwa ay umakyat ng langit at maligtas. Of course, ayaw naman kasi natin na mapunta ng impyerno yung mga mahal natin sa buhay at magdusa doon. Kaya kung nagpaplano ka na padasalan yung kaluluwa na yan, pakinggan mo muna tong video na to. Oops! Una-una, walang sinuman po ang makakapagsabi kung ang isang tao na namatay na ay nasa langit, impyerno o purgatorio. Na parang sinasabi niya na kapag nakita mo ang isang tao na masama na namatay o mabuti, ay ikaw na mismo ang makakapagsabi sa sarili mo o mag-declare sa kanya na mapupunta siya sa impyerno o sa langit. Tandaan po natin ito. Tanging ang Diyos lamang ang makakapagsabi po nito. James chapter 4 verse 12. Hindi rin po ibig sabihin na kapag dinadasalan ng isang yumao ay upang maligtas ito sa impyerno. Yan po ay maling unawa ng mga kapatid nating anti-katoliko. Ang pinakalayunin po ng pagdarasal para sa mga yumao ay ipahayag ang ating pag-asa at pananampalataya na ang mga yumao ay maaaring makamit ang kaligtasan at kapayapaan sa Diyos ng mga kaluluwa sa purgatorio. Kagaya na lamang po ng ginawa ni Macabeo, ipinagdasal ang mga patay dahil naniniwala siya sa muling pagkabuhay. 2 Maccabees chapter 12 verse 44. Again, walang makakapagsabi po kung nasaan na ang mga kaluluwa ng mga yumao. Ngunit kung ito man ay nasa langit, then nasa maayos na kalagayan sila. Kung ito man ay nasa impyerno, then wala na po tayong magagawa dito. Ngunit kung ito man ay nasa purgatorio o lugar ng mga kaluluwang nakabilanggo, 1 Peter chapter 3 verse 19, ay malaking tulong po ang panalangin ng mga buhay para mapadali po ang kanilang kaligtasan. Tandaan po natin ito.
Ang awa ng Diyos ay pinapaabot pa rin para sa mga kaluluwang nakabilanggo o purgatorio kung tawagin ng simbahan. Ano pong patunay natin dito? Kagaya po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, Ephesians chapter 4 verse 8, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag. Sa pamamagitan po ng pagdarasal, ipinapahayag natin ang ating pagmamahal, pag-alaala, at pag-asa para sa mga kaluluwa ng ating mga yumao. Kung ang mga anti-katoliko po ay wala nang pakialam sa mga kaluluwa ng kanilang mga yumao, hindi na po natin problema yon. Isasama na lang po natin sila sa ating mga panalangin at mga intensyon sa misa. Diba? So, ayan, maraming salamat po mga ka-curious sa inyong walang sawang panunood at suporta po sa ating ginagawang evangelization. And of course, thank you rin po sa mga nagbibigay ng kanilang suporta through sending stars at pagbibigay din po ng panalangin ninyo upang may pagpatuloy po natin ang mga ginagawa natin ito. Maraming salamat din po sa inyong support sa ating merchandise. Salamat po sa mga bumili nito, sa mga tumangkilik nito, at mga nag-send pa ng kanilang pictures para ipakita ang kanilang suporta na talagang natutuwa po sa kanilang natatanggap ng mga merchandise. Maraming salamat po sa inyong support. Sa mga nais naman po mag-avail ng ating mga merchandise, again, i-message nyo lang po ako sa ating page o sa aking personal account, Denso Berrio, upang ma-process po natin agad at maipadala na po sa inyo. Marami po tayong pagpipilian sa mga designs na available po sa ating merchandise. Meron po tayong Proud Catholic T-shirt na kung saan ipinapakita po natin ang pinagmamalaki natin ang pagiging Katoliko. Meron din po tayong True Catholic T-shirt. Isa rin po itong pagpapakita na tayo'y mga tunay na Katoliko, hindi lamang po sa pangalan, kundi sa gawa at sa salita. Meron din po tayong Catholic Forever bilang pagpapahayag na hanggang sa huli ay tayo'y mananatiling matatag na isang Katoliko. At hindi lang po yan, marami pa po kayong pagpipilian, kaya huwag pong magpahuli sa ating mga merchandise. Muli po, maraming salamat sa inyong suporta. Sa ulitin, ito po si Mr. Curious Catholic na nagsasabing, Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.